Thank you very much at magandang araw mga kaibigan. Nagbabalik na naman po ang inyong programang Aksyon Central Luzon Special Edition. Ito po si Sunny Lopez at alam niyo po na dito po sa ating programa, yung pong emphasis na binibigay po natin sa kalusugan ay lagi pong nandyan. So much of the time that we spend sa sa ating pong mga ginagawang interviews ay tungkol po sa kalusugan mga kaibigan. Kaya po naniniwala po tayo that health is wealth, that naniniwala rin po tayo sa preventive medicine, no? Kaya po nandito ang ating pong two special guests for today dahil meron po tayong very special subject matter that we want to focus on, yung COPD, mga kaibigan. We have here a pulmonologist, mga kaibigan, si Dr. Mirna Grace Malyari Labrador. Welcome to the show, ma'am. Thank you. And since we're doing this with the Angeles Medical Society, we have the business manager of the Angeles Medical Society, si Dr. Romel Malonzo. Totoo ba yung kwento, Doc, na estudyante ka ni ma'am? Opo. Hindi masyadong halata, no? Hindi po masyadong nakakalayo yung itsura. Anyway, it's COPD, the topic that we have, that we zero in, mga kaibigan, in COPD. I'd like to ask the doktora dito, ano po yung COPD? Okay, COPD, C stands for chronic, O for obstructive, no, bumabara, P, pulmonary, D, disease. So, ang COPD, ito ay ang pag-narrow ng airway, paninikip ng daanan ng hangin, okay? At ito ay nagkokos ng breathlessness or hirap paghinga. Okay, initially, mapapansin mo na paglakad mo ng malayo, nababawasan ng kaya mong paglalakad at hinihingal ka na. Okay? And this disease, progressive ito. Palala ng palala over the years. At wala itong kagalingan. Hindi mo maibabalik sa dati. Yung bang edad, meron po bang edad na tinatamaan ng COPD? Yes, hindi lang sakit ito ng matatanda. Pwede rin to sa mga nakakabata, no? At least 40, 45 years old. Pero yung mas bata pa doon, hindi naman you're Hindi not born pa. with this. Is this an acquired You're not born with this. You Yes. get this from Lifestyle? Yeah, lifestyle. or your environment? Yes, environment Okay. also. So, paano mo madedetermine kayo, Lydia nito, no? Paano natin madedetermine na isang pasyente o isang tao na nagpunta sa inyo ay meron pong COPD? Pag nilapit po yun nga sinasabi niyo mga karamdaman na nabanggit niyo na. Okay. Usually, ang chief complaint nila, no, o yung kanilang idinadaing kaya sila nagpatingin sa doktor sa amin, ay dahil may hingal sila, okay, o kaya may paninikip sa dibdib, o kaya pag-ubo, no, pag-ubo, matagal na pag-ubo, o kaya malalang pag-ubo, okay, nabanggit ko na ba yung paghingal? Yes. Paghingal. Okay. Pero ang ibig sabihin, kung ikaw nag-exercise, yung hingal-hingal mo, pag nagsisimula ka nag-exercise, pag tumatagal nawawala, is this also, ano bang correction yun? Bali, yung pong paghingal pagka nag-exercise, yun ay natural lang sa Natural lang yan, sa ano natin, sa mga healthy individual, no? Right. So, ang nagde-determine doon yung endurance ng katawan natin kung sanay tayo nag-exercise. So, hindi tayo kaagad dihingalin. Yes. Pero pagka kagaya ng sinabi ni Doktora, Anong klaseng hingal ang related, marirelate iba mo sa yun. COPD? Iba yung COPD. Sometimes at rest, konting lakad lang. So, depende doon sa severity ng obstruction ng yung problem natin sa lungs natin. Usually, how to determine is, halimbawa yung sinabi mo, nag-exercise. Kung baguhan ka lang, konti pa lang yung exercise na ginagawa mo, may hingal na, no? At yung sabi nga ni Dr. Malonzo, yung endurance, pag matagal mo nang ginagawa yon, mas hindi ka na hinihingal. So, yung paghingal mo na kinocomplain ng pasyente, dati niya nang ginagawa to, bakit ngayon may hingal siya? Okay, kung dati nakakapag-bike siya, o nakapaglalakad ng malayo, o nakapaglilinis ng paligid niya na hindi hinihingal, ngayon may nararamdaman siyang paghingal. Yun. So sabi niyo, there's some reasons why you acquired this. You're not born with it, but this is acquired. Yes. You talk about yung lifestyle and everything. Pwede ho bang pakidetalye para yung mga viewers po natin from all over Central Luzon will be able to know kung anong dapat nilang baguhin sa lifestyle nila. Okay. Ang number one na nakita nila na nagkukos ng COPD ay ang smoking. Okay? Smoking ang number one cause. Paninigarilyo. Ang number one cause Yes. ng COPD. Okay. Tapos may pasyente magtatanong, Doktora, ako hindi naman po ako naninigarilyo. Bakit sabi niyo may COPD ako?
Okay, aside from smoking, there are harmful things in our environment that can cause that, no, like pollution, Yes. okay, dust, okay, at mga toxic chemicals. Yung allergy, di ba pwedeng Allergy is more associated With with asthma. asthma, okay? Oo, airway disease Dito din yun. hindi dito Pero may mga, yun nga, katulad ng dust can also trigger asthma attack. Pero nakakapag-cause din yan ng, ng COPD. Okay. So yung mga driver, kumbaga driver ng tricycle, o kaya yung driver ng jeep, open na open, o kaya yung driver ng bus na hindi naman aircon, mas susceptible yan yung lifestyle. They are at risk. At risk of acquiring COPD. Ilang klase ho ba yung sinasabi nating COPD? COPD, yung iba kilala nila ang COPD sa term na emphysema. Okay? Pero ang emphysema ay part lang ng COPD. And then the other one is chronic bronchitis. Okay. Or smoker's cough, no? Chronic bronchitis. Sa akin ba, hindi smoker's cough yun? Okay, let me ask you, how long have you been coughing? Hindi naman katagalan. Hindi. So Sometimes. for this year, ilang beses na kayong inubo? Siguro mga 3 times, ganyan. 3 times this year? Have you been, so in the past years, if you pag pinagsama-sama nyo ba yung araw na inubo kayo, aabot ba siya ng 3 buwan sa isang taon? Wala na. Wala naman. Okay, kasi ang definition ng chronic bronchitis, looking back, pag inubo ka, Yes, ma'am. inuubo ka ng inuubo, at sinuma total mo yung pag-ubo mo sa loob ng 3 buwan isang taon, aabot siya ng 3 buwan, tapos looking back for at another year, ganun din. So for 2 years na ganun, ibig sabihin may candidate ka na, may chronic bronchitis ka na. So yung ano naman. Pero yung pasamid sa med, hindi pa. Pero sometimes they mistake it as parang sigam, sa med, ubo na yon. Okay. O yung yung emphysema. Yung emphysema naman, sir, yung elasticity ng lungs, yung compliance. So, mostly associated yan talaga sa Smoking environment din yan. at smoking. Yun ang pinaka-common dahil madami yung sa population natin na nag-smoke. Long-term, chronic. So, eventually, may experience nila at a certain age. Yun nga, ang pinaka-symptoms nila yung hingal. Depende rin sa severity. Pag nagiging grabe na yung COPD, emphysema niya, so minsan nakaupo lang, hinihingal na. Okay, so you're telling us na talagang dapat if you're a smoker right now, you have to stop it. Because there's so many things that you can acquire just by smoking. Tapos dadagdag mo pa yung environment. So the risk is higher that you acquire all this, you're talking about na tungkol sa COPD, doktora. And once you have COPD, yung environmental factors also, they can Exacerbate. trigger, no? They can exacerbate yung attack, okay? So kung konti lang hingal mo, pagka na-expose ka sa ganito, lalakas ang intensity ng ubo mo, dadalas, pati phlegm production mo, at saka yung hingal. So yan, talagang Yes. Infection also, aside from exposure to environment. so talagang hindi dapat yung you're living in an environment na maraming mga fumes or yung smoke, yung stocks, di ba, ng mga factories. Yes. So tama yung ginagawa ng Clark na binabawal po yung mga ganyan na klaseng mga industries, no? Yes. Tapos in addition pa yung smoking niya. So nakakadagdag pa. Nakakatagdag talaga yan, no? Ako, ang hirap niyan, pero meron bang explain nyo nga yung kung paano nagtatrabaho yung lungs ng isang tao. Okay, so if meron akong dala dito na okay, ito yung lungs natin, okay? So una, hihinga tayo sa bibig at sa ilong. Yung air, it will pass dito sa tinatawag nating trachea or sa local term windpipe, no? Okay. This is the largest tube ng daanan ng hangin. From there, magdi-divide siya into the right lung, pupunta siya sa right lung at pupunta siya sa left lung. Tapos mula doon, para siyang puno na magsasanga para maabot niya yung buong baga. So this is how it looks like, no? Yan po, ganyan ang itsura niya. Tapos po, from yung dulo ng tubo ng hangin, yung air, magpupunta siya dun sa tinatawag nating air sacs or alveoli, no? Okay. Okay, yung air sacs na yon, kumpul-kumpul sila. So bawat end ng tubo may kumpul-kumpul na air sacs. So imagine yan, maraming tubo sa bawat dulo nito, kumpul-kumpul na air sacs. Okay. The oxygen exchange with the carbon dioxide takes place there. So kasi yung air sacs na yun nababalot ng mga ugat, blood vessels, no? Yes. So from the end of the air sac, pupunta yung oxygen into the capillary or isang part ng blood vessel, and in exchange yung carbon dioxide tapos yung oxygen na to magsi-circulate around the body, into the brain, into the heart, into the kidneys, and so on.
And yung waste products na pinagamitan ng oxygen, magiging carbon dioxide. Iko-collecta to ng blood vessels, ng mga veins, at babalik ito sa lungs. Okay, and from there, babalik sa tubes, babalik sa trachea, at ihihinga natin through our mouth and our nose. Okay. So, mahaba rin yung proseso, no? Yes, pero mabilis yan, Mabilis yan, yes. Oo, mabilis yan. In a second, maraming exchanges na yan. At saka maraming tubo yan. So, maraming oxygen at carbon dioxide na pumapasok at lumalabas. So, what's the best way to take care of your lungs? So, yung proseso, sinabi nyo, yung na-explain You nyo. have to absorb yung oxygen na kinukuha natin sa environment. Then i-absorb ng lungs to make it more simpler yung explanation po natin. Then i-absorb ng mga vessels to distribute sa mga tissues. And then in exchange nga sinabi ni Doktora yung carbon dioxide para ma-exhale. Nagkakaroon ng palitan. So, ang tendency pag may problem sa lungs, so yung exchange ng oxygen and carbon dioxide nagkakaroon din ng problem. Connected sa puno yan, di ba? Yes. Sa puno naman, ang kinukuha naman, na-absorb niya yung mga carbon dioxide, in exchange for para makapag-manufacture ng mga oxygen. Yung waste product nila, oxygen, from which we benefit. Kaya nga yung green environment na inaano natin, very helpful sa community and even sa surroundings natin. Ma'am, di ba sa Japan ngayon, nauso yung dahil sa environment nila, di ba? Marami rin smokers sa Japan. Parang vendo for oxygen. Parang vendo machine. Well, there are no studies yet that tell us na it's okay, no? But those chronic langers na nagkukulang ng oxygen. Chronic langers. Langers. Yung mga may COPD yan. Okay. There's a certain stage in the disease severity na the lungs are not able to produce the amount of oxygen that the body needs. So may hypoxemia sila. Yes. Kulang ng oxygen. These are the people who will be needing oxygen supplement. Siguro yun ang purpose sa Japan na kung may mga COPD patients sila, may mga vendor sila ng mga oxygen. Pero may edad din, di ba? Pero kasi hindi pwedeng sa Japan style kasi temporary lang yun. Yes. For those patients na mga kailangan ng oxygen, this will be minimum of 16 hours oxygenation. But preferably 24 hours para ma-decrease yung mortality nila. Okay. For them to succumb into How about the discomfort? There's a lot of discomfort with yes, this course. COPD, right? Imagine na hindi ka makahinga. You can try doing that kung wala ka pang COPD, no? Kung gusto mo malaman paano ba yung hirap na paghinga dinadana sa mga pasyente, you can clip your nose and blow through a small lumen straw. Doon ka lang hihinga. No, walang exposed lang yung dulo. Hinga ka doon, in and out. And then later, makikita mo, mahahapo ka or mafe-feel mo na kasi konti lang yung oxygen na pumapasok. So, may experience mo yung hingal. Yung oxygen, kailangan ng buong katawan yan, di ba? Yes. Dumadalo yan sa katawan, di ba? Yes. Right? That's the function of the circulation to distribute without the blood oxygen, which carries the oxygen. Kung walang oxygen. Kung walang oxygen, ang nangyayari sa pasyente, dinadala sila sa emergency room kasi restless sila, confused. Okay? Mainit ang ulo? Mainit ang ulo, gano'n? No, ito na yung respiratory failure. Okay. When the lung is not fails to supply the needed oxygen of the body, syempre compromise yung oxygenation ng brain. Okay. So anong manifestation nun? No, may confusion, may restlessness. Okay? Until yung worst, at its worst is comatose or death. Yun lang Comatose. Yun na yun. Yan yung mga common ordinary na wala tayong sakit, nakukulangan na tayo ng oxygen. Kaya sinabi mo, nagiging mainitin ang ulo. Then napapatig kasi yung mga tissues natin, sa mga organs natin. So medyo restless na rin tayo. Madali tayong ma-irritate. Okay. So that's how important it is, right? Yung oxygen. Yung lungs natin, yung oxygen natin na kailangan ng katawan. No? Actually, yung mga ibang pasyente namin, mga COPD, talagang kino-complain ng mga family members na talagang irritated sila. Tsaka talagang bugnutin, konting irritable patient. sila nagagalit. Siyempre nga naman, konting galaw mo lang. You can explain it dun sa mga condition. Parang binabawasan mo yung hangin ko, di ba? Huwag ka magalaw dyan, nababawasan yung hangin ko. Anyway, can you prevent this? Is there, when you're a child, are there any things that one can do for this not to happen to you, para hindi ka maka-acquire ng COPD?
Actually, sige po. go. Ito, sige, number one kasi ng cause na na-identify natin kanina is yung smoking. Yes. So, kahit indirectly or directly, tinatawag natin passive smoking or ikaw mismo na directly na nag-smoke. So, pagkabata, kung hindi na tayo na-expose sa ganitong mga environment or even yung sa smoking, then we can prevent yung development ng COPD later on sa edad natin. Yung mga batas na nagsasabi in public places, yung smoking, bawal, walang talagang dapat naninigarilyo. Tama yun. Tama Yes, po kasi yan. unfair naman yun sa mga Oo. hindi naninigarilyo, magkakasakit sila. Tama. Yung prevention yan sa childhood, of course, yung smoking. Pero walang hindi lang- bakuna yan. Hindi, Walang bakuna yan. Walang like some other diseases. wala. Iba yung bakuna. May Oo. bakuna but not to prevent COPD. Mm. Okay? So sa mga bata dapat hindi i-expose sa mga magulang yung anak nila sa cigarette smoking. Mm. Okay, so they should not smoke in front of their children. Because the effect to an adult is the same Yes, effect. oo. Hindi lang COPD ang problema sa mga bata, no? They're more prone to frequent respiratory diseases or infection, and they may also be more prone to develop asthma later on. So maraming respiratory problems pag ang bata na-expose, not only COPD. So mas dapat iniingatan yung bata. Oo, ang COPD more of dun sa pagka-smoker ka, Oo. no? Very heavy smoking. So, ano ba yung amount of cigarette smoke na magti-trigger o Oo. magre-risk ka ng asthma, no? Studies have shown that 20 pack years. Ano ibig sabihin ng 20 pack years? At least 1 pack per day for 20 years. 20 30 years. years. So, kung halimbawa naninigarilyo ka, you started smoking at let's say 18, nakaka 1 pack ka at the plus 10 years sa 18. So, at the age of 28 years, you are already at risk of developing COPD. COPD. Kahit na wala ka pang 30. symptoms at that stage, no? Okay. Kasi ang problema sa COPD, naniningil siya later on. Hindi ka niya sisingilin ngayon. Bibilang ka muna ng taon bago mo maramdaman yung ginawa mo sa baga mo. Yung pag-abuso mo sa baga Yes, mo. that's right. Nalilinis ba yung baga? Wala bang panlinis yan? Walang panlinis. Walang outside na intervention para marinis yung baga. Okay. Kung Pero sa- meron sariling natural yung katawan natin. But hindi nila kasi yung burden ng smoke na yung sinasabi ng 20 pack years, hindi na kaya ng lungs natin para ma-ward off niya yung effect nito para ma-prevent yung development ng emphysema. Emphysema. It has already damaged the lungs, no? And The damage has been done. o sa bronchial airway, sa air sacs, and you cannot anymore reverse this process. Meron akong mga kaibigan, may emphysema. Pag daw nagdadapog di ba? Yeah, that's part of environmental factor. Naapektuhan daw No? sila, yung parang... Smoke kasi din yun eh. Oo, The yung fog hindi when sila they makahinga, burn gano'n. their way. So, emphysema, no, as we said earlier, it's COPD na rin yan. Oo. But some people know this lung disease or disorder as emphysema. Mas sikat ata yung emphysema kaysa sa COPD, no? Oo, masikat. Pero the right term talaga is COPD. COPD. Parang pinaka-general term yung COPD. And then under the Two- COPD, two branches. pinaka-common na dalawa yung Oo. emphysema, yung chronic So you're saying bronchitis. yung pinakadalawang common, meron pa ba? Other, Usually naman yun ang talaga nakikita natin. Yun ang nakikita Kasi yung mo. mga ibang other obstructive diseases, yung mga silicosis, mga ibang factories. Oh, sa factories, Hindi mo masyado oo. nakikita yung mga ganun. Others call their COPD as asthma. May asthma po ako, doktora, o na-diagnose ako ng asthma. Pero when you look into the history, Yes. okay, and when you do pulmonary function testing, yun yung ginagawa to document kung asthmatic ba to o COPD to, you will see that the features are more of COPD and not asthma. Although they can coexist, ha? Okay. In some patients, pareho, meron sila. So paano yung paggagamot dito? Ganyan. Of course, they Pag have... nagpunta na sa'yo, tapos may COPD, may emphysema, merong or the other one that you're talking about. How do you treat this? First, determine the degree of severity of the asthma. Are there stages? Yes, Ganyan. there are 4 stages, no? So, bawat stage may mga recommended treatment. Like some, pwedeng inhaler lang as needed. The more severe the stage, kailangan may maintenance na silang inhaler. Okay. No? Either yung powder or Powder? mist, okay? That they have to inhale. Yung iba, later on, pag more severe, may ano na yan, added na mga pills or tablets or Meron capsules. ng ganun. May mga staging yan na recommended Sa asthma. treatment. Sa asthma. Even Sa in asthma. Even COPD. even in COPD. Okay. So yung, Siyempre, the more severe, mas maraming gamot na ibibigay dyan. o yung nagbubuhat-buhat ng sarili ng oxygen,
Di ba? Meron mga ganun di ba? Yan ang tinatawag natin na may carpulmonal na or hindi na kaya ng lungs na provide ng oxygen. So that the heart, which I tell my patients na best friend ng lung, napapagod din. So nagkakaroon ng enlargement ang right side. So when that happens, pag tinignan mo yung blood gas niya, kukuha ka ng dugo to check the level of oxygen, not enough na yung oxygen. So these are the people na nire-recomendahan na namin mag long-term oxygen use sa bahay. Can this be, when they go to you and you determine that one or the 4 stages meron na, can this be reversed? Hindi na siya reversible. So So kaya nga ang COPD, to differentiate it from another airway disease like asthma, it is irreversible. Progressive siya. You can treat it para lang ma-stop mo ang severity or ang frequency ng attack. And of course, the one thing that can help the patient most is for him to stop smoking Yun lang talaga. and avoid exposure to environmental pollution. Okay, this is very interesting, ladies and gentlemen. Napakaganda po itong pinag-uusapan natin. Kasi baka isa o dalawang miyembro ng inyong pamilya or some friends of yours sa opisina o sa klase mismo, meron po itong pinag-uusapan nating COPD. So makinig po tayong mabuti. Mag-break po lang tayo ng konti tapos we're gonna conclude this discussion po sa ating po mga special guests for today.